Ibinulgar at isiniwalat ang iilang detalye patungkol sa cheating na naganap sa pagitan nina Maris Racal at Anthony Jennings sa kani-kanilang mga ex-partner na sina Rico Blanco at Jamela Villanueva. Trending at talagang inaabangan ngayon ng mga netizens ang naging Facebook Live ngayong gabi ni Christian Gaza kung saan ay isiniwalat nito sa publiko ang mga nakalap nitong iilan pang revelasyon patungkol sa cheating issue nina Maris Racal at Anthony Jennings. Narito ang buong video. Ang chika kay Mary, wag na lang sana makalabas ha. Atin-atin na lang. Ayaw ko nung, syempre, baka sabihin nila chismoso ako, di ba? Nakakahiya naman. Hindi pala alam ni Chito. Ang nangyari pala dyan, alam niyo yung sekretuhan between husband and wife. Not about not about may kabit or merong third party, sikreto na babae, sikreto na lalaki. No, not about that. Alam niyo yung thing na kailangan mong ilihim sa asawa mo yung isang bagay kasi magagalit siya eh. Alam niyo yung ganung thing, yung tinatago mo sa asawa mo not because gusto mo siyang paglihiman, ayaw mo lang na magalit siya. So parang ang dating kay Neri, parang gusto niya yatang i-surprise si Chito na, eto na, malaki na yung kita natin, mayaman na tayo agad, something like that. Eh yun, nagkabuliliusuhan. So, ang chika pala dyan, base sa someone close to them. Hindi pala alam ni Chito. Ayan. Anyway, yun yung isa nating adlib habang iniintay yung iba. Meron pa tayong mga 5 minutes siguro. Iba pang adlib. Pa ba? Unahin ko na ba yung kay Christine? Bawal pala ako magbanggit ng pangalan dito para maiwas sa kaso. Diba? Eto. O sige. Ano na? Okay, pwede na to. 126, hindi na masama. Paki-screenshot nga. Mga close friends ko dyan. Paki-screenshot ako ha. Gusto ko lang makita yung number of viewers. Kasi yung phone ko nakasalansan ng maayos. May Johnny Walker na gold label sa likod ng phone ko. Tapos meron pang isang Johnny Walker na gold label. Ito nakapwestahan na to eh. Tapos may tig-piso dito sa harapan para may stopper ba. Ano na to? Pipicturean ko para makita nyo ha. Ayan. So hindi ko na siya pwedeng gawin. In short, hindi ako makakapag-screenshot. So can you do the screenshot for me? Thanks so much. English eh. Siyempre, yung mga stories English. Ang hassle itong chismis na to. Now, kahapon, I was playing badminton. Yesterday night, I was playing badminton. And then suddenly, my friends messaged me and told me like, oh my God, are you still awake, friend? Because the ex-girlfriend of Anthony Jennings just posted a lot of story credits. So I was like, damn. So I stopped playing badminton, you know. And I was like, okay, I'm gonna check this out. So when I stopped playing badminton, I went to my Instagram account, and then suddenly, oh my God, it's straight English with proper grammar. And I was like, OMG, what kind of chismis is this? I'm not used to this chismis. Like, straight English with proper wordings, with proper grammar, with proper punctuation. What the hell? Shook ako. Bakit? Baka kalaban nila, hindi ako marunong mag-English. My God, I will not stay long abroad. Okay. I will not survive abroad if my English is wrongfully. Okay. Okay na, 150k na. Englishan to. Kasi English yung story eh. So, Englishan to, ha? Ito na pointers. Number 1. Alam ba ni Rico ang lahat? Hindi! Alam mo, tawang-tawa ako dun sa mga nagpo-post. Tawang-tawa. English. You know what? I feel so funny. Tama ba yun? Okay. Tawang-tawa ako sa mga nagpo-post.
Kasi talaga nag-effort pa sila ng mahabang caption, Mars. Kukuha pa sila ng mga pogi picture ni Rico, mag-effort sila ng mahabang caption, mga 3 to 4 paragraphs with 6 to 8 sentences each paragraph. Tapos, ang laman ng caption, maturity. Dapat ganito yung mga kinahanap niyong karelasyon. Yung matured na lalaki. I was like, pagkabasa ko ng title, I was like, maturity? Ano nga asahan mo? 53 years old na yun. Lolo na yun eh. Diba? Hindi nag-iisip ba yung iba? Ano nga asahan mo sa 53 years old na masyonda na? Siyempre, matured na yun. Sumobra na nga sa matured, kaya iniwan eh. Diba, hindi maarot ng aking isipan ang mga taong gumagawa ng mahabang caption na madamdamin tungkol kay Rico Blanco about maturity. Matanda na yun. Siyempre, matured na yun. Ano ba yun? Parang kagaya natin na 31 years old, 25, 22, 18, na bigla magraran sa Facebook, mag-aaway-aaway kapag nag-break. Siyempre, hindi. Tanda na yun, matured na yun. May nagsasabi nyo, labo nyo. Teka, sorry nadala ako, wala pala yun sa topic. Alam ba ni Rico ang lahat? No. Kung paano minamanipulate ni boy cheater ang kanyang ex-girlfriend, kung paano ginagaslight at pinapaikot-ikot, mas malala ang ginawa ni girl cheater kay Rico J. Puno. Rico Blanco. Hindi niya alam. Nag-break sila sa kadahilan ng gusto na mag-settle down ng matanda eh. Hindi ko alam kung ano yung tunay ng eksena, no? Ayaw kong magaling. Ayaw kong magbida-bida. Knocks after mag-live, ayaw magbida-bida. Wow! Ayaw ko lang magkamali. Kasi pag nagkamali ako, mawalan ako ng credibility sa chismis. Like sa chismis ko, hindi na kayo maniniwala. So, kailangan careful ako sa mga binibitawang konsulta kung wala naman ako maayos sa ebidensya. Going back. Hindi ko alam kung totoong nag-propose. Tapos, na-reject. Hindi ko alam kung lumuhod. Hindi ko alam kung nagbigay ng sing-sing. Hindi ko alam tapos sinabihan ng no. Hindi ko alam kung pinag-usapan lang yung kasal. Hindi ko alam kung pinag-usapan lang yung settle down at lagay na sa tahimik. I don't know everything about this thing. Basta bottom line, about ito sa pag-settle down kasi nga matanda na. Tapos, ending, umatras si girl lalo. Pag-atras. Ginamit niya itong opportunity para maka-exit. 3 years exit na siya. Eto na. Ginaslight na niya ang ating matanda. No, I want space. I need to grow up. I'm still young, Style by style. Ganun ba, ganun? Bata pa ako! Rico J. Puno! Oh, Diyos ko, sumalangit nga ba? Bata pa ako, Rico! I can't take this pressure anymore! Perfect opportunity eh. Tama? Umexit na. Doon sila hiwalay. Eto ang malupit dyan. Saan ba ako? Tumitigas pa ba ang sandata? Diyos ko. Nagpatawa lang ako. Hindi ko alam. Alam niyo naman yun kung nakafollow na kayo sa akin at matagal na akong kilala for the past few years. Madidifferentiate nyo agad kung ano yung humor ko lang at ano talaga yung legit na chismis. So kung tumitigas pa ba ang sandata, we will not answer that, no? It's more on humor lang siya. Let's focus with the agenda. Review of the Rick Mar breakup. Oh, okay, I'm done with it.
Okay? Ano yung nangyari sa hiwalayan? Timeline of the affair based sa ating legit source na H. Mua. Ano ba H. Mua? Hair and makeup artist. Okay. H. Mua. Timeline. Meron silang series. I'm not quite sure about the series. Siyempre, baka nanonood yung ex-girlfriend eh. Eh, grabe, English yan talaga yun. So, kailangan makisabay ako sa English. Baka sabihin niya, mahina ako sa English, nakakahiya naman, baka mapahiya tayo, di ba? Siyempre, kailangan tayo itaas ang ating, mosang flag. I'm not quite sure what's the series all about. Panis. But what I'm sure about, tama ba yun? Pinapaikot-ikot lang. Basta ang alam ko lang, nag-shoot pa lang sila. May pampyangan na nagaganap. Meron ng mga lihim na pagtatagpo na nagaganap behind Rico. Meron ng mga pwede ko ba sabihin yan? Baka may mga 15 years old na mosang na nakikinig dito. So, kailangan kong alalay sa salita ko. Meron ng mga intimacies na nagaganap outside the camera. In short, sila pa ni Rico, sila pa ng ex-girlfriend. Nagsisimula pa lang yung shoot ng series or in the middle, may affair na. Confirm. Medyo affected lang ako. May mga sakit lang in my past na binuksan, may mga sugat lang sa aking nakaraan na nabuksan because of that issue. Specifically, I remember from the screenshots, sabi pa ni ex-girlfriend, sabi niya sa akin, matutulog na siya. Yun pala, ito pala nangyari. So, sabi daw ni boy cheater kay ex-girlfriend na matutulog na, sleep na daw. Pero yun pala, nagpunta pala sa bahay ni girl cheater. So, grabe, may sakit na nabuksan or sugat na nabuksan in my past. So, sakit na. Alam ko yung feeling. Okay. Neck pillow story time. So weird. Ito hindi ko maunawaan na. Eta. Hindi naman to neck pillow. Tama. Okay na ba yung tip ko? Sensya na. Ito hindi ko maunawaan. Diba? Nasa aeroplano kayo. Hindi naglalag. Hindi ko lang maarot yung right word. Sorry, hindi naglalag. Nasa aeroplano kayo. Alam niyo, nag-cheat kayo. Ba't kailangan niyo pa mag-selfie habang nagkikiss? Ang matindi pa na hindi maarot ng aking kokote at isipan. Nagsiselfie habang nagkikiss. May neck pillow? Hindi niyo man lang inalis yung neck pillow? Ganun ba? Normal ba yun sa mga magjowa? Saka mag-asawa? Ganun o. Iba kapal yung neck pillow eh. Kasi nire-relax na pantulugan. Tama. Tapos kikiss ka pa ganun o. Tapos yung isa rin. Tapos sa kayo mag-selfie. Yun! Yun yung una kong napansin eh. Una eh, may ginagawa na kayong mali. Mag-selfie pa kayo. Pangalawa, maintindihan ko yung nagsiselfie kayo kung kayo nasa katinoan kayo at hindi kayo mga isip bata, no? Like, okay, we're cheaters. Souvenir. Smile. Tama? Tago mo ngayon. Ilagay mo sa bulk, hidden folder.
pang! Password, parang dito makita ng exclamation, pang! Maintindihan ko yun eh. Ang hindi ko maintindihan, ang hindi ko maunawaan, no? Bakit kayo magsiselfie habang nagkikiss? Matindi pa dun, minik pillow pa. Ewan ko. Nawawala ako sa tamang hulog ng aking pag-iisip tuwing naiisip ko yung neck pillow na yan. Okay, moving on. Maris, affair with another artista. Ito, nahuli to ni Rico. In the middle of the relationship, there is this one instance with may isang pambihirang pagkakataon na nalaman ni Rico na merong kalandian si girl cheater na isang artista, isang sikat na aktor. And kung paano ginaslight ni boy cheater sa ex-girlfriend, ganun din yung style. Wala yan! Ka-work ko lang yan! Pero pinalampas. Strike one. So, ngayon, nung napapansin na ni Mashonda na, okay, here we go again. Pangalawa na naman to. So, parang, let go na lang. Alam ko na mangyayari dito. So, bottom line, hindi alam ni Rico about sa affair kay boy cheater. Kung paano tayo na-update na ex-girlfriend recently is kasabay rin siyang na-update. So, it's very hurtful for him. And at the same time, parang siya nakalaya, parang, jackpot, nakalaya ako sa babaeng to. Sarap din yan sa feeling. Okay. Ito. Affair with two other women. Nung sumikat na si boy cheater, ito nakausap ko talaga yung dalawang babae. Meron siyang dalawang ginawa, meron siyang dalawang chiniks, meron siyang dalawang binengbeng. Na dalawang pribadong babae or mga sexy models on Instagram, something like that, pero hindi mga artista. Habang jowa pa yung ex-girlfriend at habang kalandian niya si girl cheater. So, in short, 4 pinagsabay-sabay niya. Di nyo ngayon may gets kung bakit nanginginig yung Di nyo ngayon magigets kung bakit hindi niya dinilit yung mga conversation. Di ba magtataka ka kung nakikipaglokohan na lang tayo, pero bakit hindi mo dinilit yung convo? Bakit tinatabi mo lahat yan? Gawain niya yun. Hindi natin alam kung para sa niya gagamitin in the future, kung hiwalay na siya, ipang-blackmail niya, ipang-manipulate niya kay girl. Kasi, come to think of it, di ba? Kung kayo, dalawa ka na, may jowa ka, bakit hindi mo dinidelete lahat ng conversation natin? Bakit nakatago lahat yun? And I found out from these two women na yung conversation nila with boy cheater is nakatago rin lahat and ginamit against them. Kaya hindi sila nakapagsalita rin. So, doon natin makukuha yung idea na bakit hindi deleted lahat ng ito. Truth behind okay, paki-screenshot Daniela. Salamat. Truth behind. Okay, I just want to grab this opportunity para hindi to lesson, don't worry. Kakat ko na to agad after itong truth about dun sa annulment. For the past months, early months of 2024, binanatan ko ng binanatan ang isang lalaki na asawa ng isang famous actress based sa annulment nila. Ang banat ko kay lalaki, ang kapal naman ng mukha mo. Iniwan mo yung asawa mo. Pero binabahay mo yung bago mong babae. Sa bahay na binili ng ex-wife mo. Binanatan ko siya ng matindi. Nanonood dyan ngayon. I'm 100% sure. Gamit ang dami account. Binanatan ko siya, todo-todo.
Pinost ko, dire-diretso. Para bang pinower trip ko, pinagtripan ko. And then, 3 months later, 4 months later, I found out from someone connected to them the real reason kung bakit binigay sa kanya yung bahay. Kasi come to think of it, di ba? Babae ka. Most of their earnings, or most of, haba ng kuko ko na, nakakahiya naman, baka sabihin nyo, naghihirap na ako. Well, that's true. Most of the ambag on that bahay is si babae ang nagbigay ng pera. Ang ganda ng bahay eh. Alabang ba yun? I forgot na eh. So, pala isipan niya sa akin, bakit hinahayaan ni babae na ibahay lang yung bagong girl lalo ng ex-husband mo doon sa pamamahay na ikaw ang majority na nagbayad? So, ang dahilan pala ng hiwalay ng mag-asawa, nahuli pala si girl, Red Hot Chili Peppers. Nahuli si girl na may AFAM. Same thing. I saw the conversations eh. May AFAM pala. So parang si girl, para matapos na lang to dahil ako na may nagkamali, ako na may nag-cheat. So yun na lang yung bahay natin. Tapos anal na lang tayo. Yun. Paki-screenshot ha. Nakatodo na to. So, ano yung lesson na mapupulot natin dito? Well, hindi ko rin alam at wala rin akong pakialam sa lesson. Ayaw ko na yung ginawang pagkakamali ko before na naging emotional ako at maraming kadramahan. Paki-screenshot ha. Up. Thank you so much sa pakikinig guys ha. Ingat kayo palagi and sana huwag kayong matroma sa pagmamahal na ng pagbibigay ng pagmamahal sa ibang tao dahil lang sa mga ganitong pangyayari. Meron pa rin dyan mga totoong lalaki at mga totoong babae na hindi nag-cheat. Kasi ako na-trauma ako ngayon. So, yun lang. Bye-bye. 3. SS ulit. Taba na mukha ko. Kailangan payak. Bye-bye. God bless you. Salamat sa 250,000 na nanood.